mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin. Once again, welcome to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch. Magandang tanghali po. At muli ko na naman kayong ginulat gaya ng ginawa ko noong Tuesday. But ngayon pong tanghali po na ito ay lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa opportunity na ibinigay po muli sa atin na tayo po ay maging pagpapala. And kung nung nakaraang Martes ay tayo ay umere para sa mga kananayan, ngayong Biyernes naman ay i-ere tayo para sa mga katatayan. Kaya just like what we always said, usapang lalaki naman ngayong pong Biyernes po na ito. Kaya isang magandang tanghali po sa bawat isa, Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang tanghali po. Kamusta kayo dyan? At alam ko maraming nasalanta ng bagyo, maraming naapektuhan ng bagyo, marami ngayong hindi magkanda-ugaga dahil sa bagyo. Pero huwag niyo po kakalimutan, gano'n mang kalakas ang bagyo, mas makapangyarihan ang ating Panginoon. Yan ang huwag niyo po kakalimutan. Kaya maraming salamat sa mga kapatiran na nandito na po ngayon. At continue to share the link and tag the names of your friends and relatives so that they too can enjoy this noontime show, the Baptist Lunch. And of course, ay hindi lang po ako nandito. Kasama ko ang mga original na host ng programa po na ito, ang dalawa sa mga ekspertong kilala pagdating sa mga pag-analisa ng mga problema ng katatayan. Of course, kasama ko po dito walang iba kundi si Sir Noel at si Sir Rudy Daev. Yan, magandang tanghali po sa inyo. Sir Noel and Sir Rudy, go ahead po. Bati po muna tayo sa kanila. Amen. Isa mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin. At salamat sa Panginoon na ang programang ito ay muli umeere upang matulungan at ang mga leader ng tahanan. Tatandaan po natin na mahalaga ang role natin bilang isang ama, bilang leader ng tahanan. Kung kaya binabati ko po kayo ng isang magandang tanghali at binabati ko rin yung ating masukid na taga-subaybay. Kasama na natin ngayon si Sir Joggy Lacson. Makati Central yan. Kasama, at saka si Sir Moises Tinoy. And of course, yung ating taga-subaybay na si Sir Cesar Deos. Magandang tanghali sa iyo. Makati Central pa rin. At ang founder ng Makati Central ay si kasama rin natin, si Sir Gabi Pakba. Founder ng Makati Central. Bakit naman founder ng Makati Central? Ano ba naman? Akala ko Makati Central. Ang alam po ang ating mahal na pastor ang nag-a-assign. Bakit may founder? Anong founder? Sa Makati Central, pakarami-rami naman. Akala ko kasi sa Makati Central yan. Magandang tanghali sa iyo, Sir Gabi. And of course, sa aming area, ang West Bank family. Amen. Kasama na po natin ang ating si Ma'am Tina, kasama natin ngayon. Si Ma'am Fe Mahor. Of course, mga kakaiba talaga, West Bankers talaga. Ang balita ko, co-founder si Gabi Pakman. Hindi. Tiniwalag ko na yan. Hindi yan makakaapak sa West Bank. Alam ko, dyan galing yan And of course, binabati ko rin yung aking pamilya, Sister Cynthia na nasa bahay ngayon. At yung aking dalawang anak, si Pauline at si Tricia na naapektuhan ng malakas na ulan kagabi. Salamat sa Panginoon na nakauwi ka. Ayun talaga makikita mo talaga na kinakailangan natin na turuan lamang ng ating mga anak kung ano ang gagawin sa panahon ng kagipitan. Amen. At wala tayong ibang magandang malalapitan kundi ang Diyos. Di ba? Kaya nga, ito yung isang layunin ng programang ito. Kaya huwag po kayong aalis. Dahil marami po kaming pagpapala na nakahanda para sa inyo. So muli, magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin. Amen. Sir Rudy, sir. Amen. Thank you so much at magandang umaga muli sa ating lahat at tanghali na pala. Amen. Tanghali na. At magandang tanghali po sa lahat ng mga viewers natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, sa lahat ng mga tatay na nakatutok na sa atin sa programang ito,
at sa iba't ibang dako ng abot ng programang ito. Yes. Magandang. May kasama tayong nanonood sa Japan ngayon. Oo, Ay, ayan. wow. Andiyan Oo, si si Ma'am Flor. Andiyan si Ma'am Ma'am Flor, Flor. nandito Nakita ko ngayon. na kanina eh. Si Sir Giovanni nandito na rin. Oo. Uy, Ay, pambira. taga-Australia yan. Australia Oo. ata yan. Magandang tanghali sa iyo, Sir Giovanni. At siyempre nakita ko si Tito. Tito. Oo, si Tito Hopia. Nakita Ay, ko. naku, Hopya, Alam mo, parang Tito, sarado yan. na yun eh. Oy, sarado na yun. Muling nagbukas. Muling Wala. Tapos na yung bagyo. Kasama Kaya, ko natin. tapos na yung bagyo. Oo Kaya, nga, si Sir Tito Oo. Hermida. Andyan din si Magandang Brother Edgar Nigado. O, Yes. ayan o. Tsaka si Si Brother... Jos, si Sir Jos Oh. Resposo. Oo, andyan din. At saka si Brother Edward Rabino. Ayan o, nanonood na. Mga tatay yan, mga kapatid. yan. Oo. Very well. At syempre magandang Tinikman yan. magandang tanghali nga pala sa bagong kasal kahapon. Oy. Congratulations sa inyo, Mr. and Mrs. Nakikinig na ako kaya. Ay, ano pa yun? na kaya. Ay, nagme-meditate nako. pa yun. Nagme-meditate. Baka maaari. Kasi alam mo naman, masama ang panahon kagabi. Oo. Malamig. Malamig, Oh. malakas ang hangin, Oh. may bagyo. May Oh. bagyo. Ay, ang sarap kaya bumaluktot. Siyempre. Nagme-meditate. Nagme-meditate. Pero palagay ko tututok na sa atin ngayon yun. Ay, sigurado. Oo, sigurado yan tututok kasi Ayun lang, kakapir lang. Michael de la Cruz is watching. Oh, Oy, andyan na. pambira Kita mo. yan. Puro meditate din to eh. Okay na yan eh. Okay na yan. So magandang tanghali sa Maghanoy couples at Amen, syempre amen. sa aking magandang asawa Arog. Magandang tanghali sa iyo at sa aking mga anak Emilio, Aaron, Aloha at kay Roda. Yeah. Hey. And of course, Sir Rudy, gusto ko rin batiin yung aking paboritong inaanak. Oh. Pambira. So, ayan na, lumabas Ito, na. lumabas na. Lumabas na. Andyan na, andyan na. Si Sir Rafi Giray. Uy, Magandang tanghali pambira. sa iyo, Sir Rafi. Alam mo, sinasabi ko sa inyo, itong inaanak ko nito, katumbas ng 10. 20. Oh, 20 na? Nung nakaraan, 10 lang 10, yan eh. oo, yan eh. Kaya ganun katindi itong inaanak ko Pambira, nito. patas ng patas. Yan, ang oo. taas Ng nito, patas. Oo. Value. Ito, siyempre, Matindi ang kalidad nito ni Sir Rafi. tumataas ah. sa rating eh. Siyempre Oo. kasi nagpapatuloy siya eh. Yan ang okay, kaya okay. hindi siya bumababa kundi pataas ng patas. Kanya lang baka sa December 24 mag-islasan na ako. Tatanggal na ako ng mga snowpeak na hindi ko reregaluan. Mag-topic ka Alam na. mo, kaya- Ninong. Ayan, mga ninod. Kita mo? Yeah. Yan. Basta- Okay, sama-sama po tayo. Yan, amen. At ako rin po, mga kapatid, ay bumabati muli. No? At of course, siyempre, ngayong araw na ito ay blessing sa amin ng Panginoon dahil ngayon, Sir Rudy, Sir Noel, ngayon ay kaarawan ng aking mahal na asawa. Uy, happy birthday. Man. Happy birthday, Mami. Yan, happy Malalagisan birthday po. nata ang bibig ko ngayon. Mamamantikaan Oo, tayo ngayon. malalagisan talaga yan. Yan, Kasi, happy birthday po oh, sa aking asawa, Sister Maria Laurena. Yan, at happy birthday, 26 years old. Yan, 26 years old. At of course, ay shoutout na rin sa ayaw pang batang lumabas. May Patiga- tamang panahon. May hinihintay yan. Pinatapos lang yung bagyo kasi mahirap pumunta eh. Baha eh. tama. Baha eh. Mahirap pagbiyahe. Pinatapos lang ng Panginoon yung May bagyo. verse tayo dyan eh. May favorite verse Ano yung ang uncle verse? ko dyan. Anong verse? All things work Work together. Wow. Eh, Diyan ako believe sa iyo. Ah, syempre. Maalalahanin ka pagdating sa mga verses. Matalino. Alam mo talagang ano ko talaga Grabe yung ang uncle mga ko na yan. verse Eh. yan. Biblical man. Yeah. Amen. So mga kapatid, punta na tayo sa kay spiritual. Yan, alam niyo, totoo po yan. Masaya mga kapatid, no? Kahit ano tayong tatandahan nyo. Kahit anong mangyari, bago-bago man ang panahon, huwag nyo ibabase sa panahon ang kasiyahan ninyo. No? Ibase ninyo ang kasiyahan natin ay pagdating sa ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. No? At katulad po na nabanggit ko kanina, ngayon ay araw ng Biyernes. Kaya in behalf of our beloved Pastor, Pastor Gil Laurena, at nais po namin muli kayo i-welcome sa inyong pinakapaboritong show, pagtanghali. Yan ang The Baptist Lunch. At ngayong Biyernes, tuwing Biyernes ay pinag-uusapan po natin ang patungkol sa mga katatayan. Alam niyo po, kung kayo, I would like to encourage everyone
na pag hindi kayo umabot, naunawaan naman namin yan. Minsan yung iba walang break time. Tama ba ako, sir? Pag nasa trabaho, minsan walang break time yung iba, no? Depende sa sitwasyon. Depende naman sa sitwasyon. Pero kung mamimiss lang ninyo, kung sakali lang, huwag nyo naman sadyain. Kung sakali lang na mamiss po ninyo ang programa na ito, ito po ay ina-upload sa YouTube, no? At kung papanoorin po ninyo yung talakayan nila Sir Rudy, Sir Noel at ng ating mahal na pastor last October 18 ay napakagandang talakayan po, mga kapatid. Ito ay patungkol sa kung saan pagmamanage ng desisyon. Sabi nga ng ating mahal na pastor doon madali lang magbitaw ng desisyon na ito yung kailangan gawin sa tahanan bilang leader ng tahanan. Ito yung kailangan gawin. Ito yung dapat masunod. Pero yung i-manage mo na yung desisyon bilang isang tatay, yun ang pinakamahirap sa lahat. No? Katulad nga ng sinabi ng ating mahal na pastor, madali lang magbitaw ng mga salita na ito yung dapat mangyari sa loob ng tahanan. Pero yung papaano patakbuhin yung pangyayari na yon sa loob ng tahanan, yun ang may pinakamalaking katanungan ngayon sa loob ng tahanan. Kaya nga nais po namin ini-encourage po ng programa po na ito na kung ikaw ay leader ng tahanan, you have to really show up. At napakaganda ng talakayan po na ito. Kaya yan po ang susundan natin ngayong pong Biyernes na ito. Kaya para sa mga tatay, just sit back, relax, and enjoy, no? Sa pakikinig ng inyong pinakapaboritong programa tuwing tanghali, ang The Baptist Lunch. At ako po bilang magiging tatay, talaga naman, sabi ko nga, ang goal ko biyaya ng Panginoon na tinanggal muna yung mga dating nandito na mga operators. Biro lang. No? Kasi ngayon, ay kami po ni Sir John ang nagpapalitan ngayon dito sa pag-ooperate. So, lagi kami ngayon nakakapakinig ng, ng mga prinsipyo mula dito sa Baptist Lunch. And biyaya ng Panginoon, talagang nandiyan ka ngayon, kailangan mo nang i-grasp yan, mga ganyang klaseng prinsipyo. Kaya lagi na ngayon pong Biyernes, no? Sa mga tatay, kapit lang, susundan natin ang mga tuloy-tuloy na kasarapan ng talakayan para patungkol sa mga tatay. Alright, at ibigay natin yung unang banat, sabi nga, sa ating co-host po natin dito, si Sir Rudy. Sir Rudy, sir. Amen. Thank you so much. At muli magandang tanghali po sa atin lahat. Napakaganda po ng ating mga talakayan pagdating po pag-araw ng Biyernes. At ditong nagdaang Biyernes nga lamang po ay muling tinalakay ng ating pastor kung gaano po kahalaga na i-manage natin yung desisyon na ginawa natin sa loob ng ating tahanan. Amen. So masasabi ko dyan na iyan yung isa sa mga lapses ng isang tatay. Kasi pagdating sa pagmamanage, nawawala yung salitang monitoring. Kaya pagka sinabi mong nag-manage ka, minamanage mo yung iyong pamilya sa ginawa ninyong desisyon, ayon na rin sa binitawan mong pagtuturo sa kanila, kailangan mong i-monitor yung mga bagay na itinuro mo upang sa ganun magkaroon ng consistency yung mga bagay-bagay na dapat gawin ng ating mga anak at ng ating pamilya. Kasi hindi po pwede na one-time basis mo lang itong sasabihin and after that mag-i-expect na tayo na, uy, okay na kasi nasabi na natin. Hindi po ganon. Actually, sabi nga, wala pong nagdidilig ng halaman na isang beses lang at ito ay lalago at lalago na. Lalaki na, mamumunga na. So, hindi po ganon. Actually, ang pagiging tatay ay napakaganda Kasi andoon yung pribilehiyo na talagang imo-mold natin ang ating pamilya para mas lalo pang yumabong o mas gumanda. At tulad ng sabi ko nga, kahit malaki na po ang ating anak, higit po natin dapat na pakatutukan sila. Kasi yan na yung time na sila na rin ay gumagawa na rin ng desisyon sa buhay So, siyempre, umaasa tayo bilang isang tatay na yung ating naging desisyon na kanilang nakopya ay yun ang kanilang ipagpapatuloy. So, kung hindi natin maimamanage yung ganung bagay, sapagkat nagkulang tayo sa pag-monitor sa kanila, at nag-expect na tayo na, ay, okay na, nagkakamali tayo. Remember that the Satan, sabi nga, Satan, ay hindi po yan humihinto. Araw-araw po yan, nagmamasid, oras-oras, nagmamasid. Kaya nga, paborito pa naman nila yung mga
anak natin na talagang pinagkakatiwalaan natin. Sapagkat ang gusto ni Satan ay ma-prostrate tayo sa mga bagay na ini-expect natin sa kanila. Gusto na ni Satan na iligaw ang ating pamilya. So, higit natin silang bantayan. Kasi habang lumalaki, sabi ko nga, ay kumukuha din sila ng ibang impormasyon sa ibang tao. Sa halip na kunin yung instruction mula sa iyo na kinuha mo sa salita ng Diyos, ay lumalapit pa, kumukuha pa ng ibang impormasyon sa ibang tao. So which is yun yung nakakalito sa kanila. Kasi minsan ikinukumpara nila yung kanilang sarili sa iba. Yun. So yun yung mahirap doon mga kapatid eh. Pero isang magandang bagay na lagi dapat natin tatandaan na kung anuman ang ginawa nating desisyon, ito ay laging tungo para sa Panginoon. Kaya nga ipinakikita natin, tatay, hindi lamang sa salita, kundi maging sa gawa na talagang tayuan at laging ipakita sa ating pamilya yung kahalagahan ng espiritual na pamumuhay at maging yung pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi sabi ko nga wala naman pong mga tatay ang gusto na ang kanyang pamilya ay mapahamak. Amen. Katunayan, tagumpay talaga ng magulang kapag naihatid at nakita niya yung kanyang anak na talagang lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. In fact, kagabi, isa nasaksihan natin doon sa kasalan na nangyari. Ako masasabi ko talagang blessing, kapatid, blessing yung nangyari kahapon sa mag-asawang Maghanoy. Amen. Kasi kung hindi tumayo ang isang tatay doon, no, sa kasalang 'yon. Abay makikita natin, sabi ko nga, wala tayo makikitang ganung uri ng kasalan. Pero napakasaya. Bakit? Kasi yung prinsipyo na itinuro nung tatay ay inadapt nung anak. Kitang-kita, may ebidensya. At ang pinakamaganda rito, yung anak pa mismo, yung anak mismo, mga kapatid, ay hindi rin kinalimutan yung mga itinuro ng tatay sa kanya. At pinagtibay niya pa yan sa pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya naman, doon pa lang kagabi, sabi ko, pambihira, grabe. Kahit may bagyo, abay pambihira, tuloy-tuloy yung kasiyahan. At makikita mo talaga, dama mo yung pagpapala, Sir Noel, ng Panginoon sa buhay nila. Yun ay bunga ng kanyang pagsunod sa instruction ng kanyang magulang. At sabi ko nga, may mataas na pagkilala talaga, may mataas na pagkilala itong taong ito sa salita ng Diyos at pagbibigay ng magandang reputasyon. Pagbibuild ng magandang pamilya, talagang adon Kaya nga Sir Rudy, napakahalaga talaga yung magsimula tayo sa tama. Yun. No? Kaya nga makikita natin talaga yung pagpapala kapag hindi tayo nagsimula. Di ba? At lalalaman naman natin na ang lahat ng pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Ang problema lang minsan kasi natin ay hindi natin alam kung paano ito gagawin. Kaya nga nung nakaraang Biyernes, sabi nga ng ating mahal na pastor na simulan natin. Simulan na natin. Tayo mismo, mga ama ng tahanan, ang magsimula ng ating nais na mangyari at tatahakin ng ating pamilya. Kaya nga yung sinasabi mo kanina, Sir Rudy, na dapat i-monitor natin. I-monitor. Which is true naman. Sabi nga ng ating mahal na pastor, yung isa sa prinsipyo ng ating mahal na pastor, inspect what you expect. So hindi mo katulad sinasabi mo kanina, Sir Rudy, na hindi lang dapat sabihin mo, kundi ipakita mo kung paano mangyayari yung sinasabi mo. That's right. At yun yung isang minsang kahinaan natin, mga kapatid, na minsan may mga gusto tayong mangyari sa ating pamilya, pero hindi naman natin ipinapakita kung paano. Sabi nga yan, let's set the best example in our family. No? Kaya nga wag natin ito ipapaubaya sa ating misis. Ano po? Kasi tayo po yung inatasan ng ating Panginoon na pangunahan natin. Mag-isip tayo kung paano. Mari sasabihin nyo, Brad, ano kasi ako, hindi ko alam kung paano gagawin ito, hindi ko alam kasi alam mo naman ako, mahiyain ako. Talagang, kita mo kung napakaganda na meron talaga tayong salita ng Diyos na basihan. Sabi rito ng James, sa James 1, chapter 1, verse 5.
Okay to, sasabihin na, sabi ng Bible, if any man of you lack wisdom, let him ask of God. Okay na po? Klaro, di ba? Napakaganda, no? Hindi mo kinakailangan magpakalalim-lalim sa iyong pag-aaral na baka dahilan mo, kasi nahihiya pa ako, hindi ko alam kung paano manalangin, hindi ko alam kung paano ililid yung aking pamilya para magkaroon kami ng maayos at lumago sa pananampalataya. Ito na napakaliwanag na sabi ng Bible, kung wala kang kaalaman, humingi ka sa Diyos. Wow. Di ba? Klaro. Tayo naman, tayo bilang isang pamilya, Diyos naman ang nagtatag sa atin Amen. Bakit tayo lalapit kung kani-kanino lamang, kung kani-kaninong tao para lalong mapaganda yung pagpapatakbo ng ating pamilya at magkaroon tayo ng maayos sa pamilya. Ang una natin lalapitan, Diyos. No? Katulad nga ng si Sister Tricia, kagabi, nagpaparescue siya. Ang lakas ng ulan, ang lakas, mahangin. Sabi ko na gano'n, i-enjoy mo lang yung pag-stay mo dyan at manalangin ka sa Panginoon. Diba? Kasi ang Panginoon naman, nandiyan lang ang Panginoon Naghihintay lang sa atin kung ano yung ating nais na mangyari sa ating sarili. Gayon din sa ating pamilya. Kaya nga, alam niyo po, isang malaking kabiguan sa atin, mga ama ng tahanan, kapag ang ating pamilya ay napahamak. Yeah. Sige, go ahead, sir. Kaya nga, yung ating tungkulin, wag tayo mahiya. Sabi nga na, may kasabihan nga yung lolo ko Kung nabubuhay lang yung lolo ko. Sige, bitawan mo yan. Sabi ng lolo mo. Inaabangan ko Sabi ng lolo ko, wala nga, hindi siya nagbabasa ng Bible, wala siya simbahang ina-attend, pero sabi ng lolo ko sa akin, huwag kang mahihiya na gumawa kung tama. Yeah. Ang ikahiya mo kapag ikaw ay nagnakaw. Yun. Tama. Ibig sabihin, kapag gumawa ka ng masama, yun yung dapat mo ikahiya. Yeah. Pero kung alam mo naman na tama ang iyong gagawin, bakit ka mahihiya? Kaya nga, huwag tayong mahiya. Sasabihin natin, nahihiya pa ako manalangin. Kaya hindi pa kami nagpe-pray ng aking pamilya. No, hindi pa namin nararanasan na talagang nagde-devotion sa aming area. Mga kapatid, panahon na, simulan mo na. Malapit na yung taon na magtapos. Ilang buwan na lang, no? Dalawang buwan na lang natitira, tapos na. 2025 na. Sasabihin mo, sabi nga ni Sir Rudy kanina, i-monitor natin. Malapit na matapos ang taon. Ano na ang kalagayan ng ating pamilya pagdating sa spiritual nating maturity, no? Yung sitwasyon ba natin ng nakaraan ay ganun pa rin? Ay hindi dapat ganun. Dapat lumalago tayo, mga kapatid. Or ang mahirap nito, baka yung ating mga ginagawa noong nakaraan taon ay ngayong taon na hindi na natin nagagawa sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, tayo dapat ang magplano, no? Tayo ang manage magplano. na mabuti. I-manage natin. Mag-set tayo ng goal, no, mga kapatid, mga ama ko ng tahanan. Ano ang gusto kong mangyari sa ating pamilya, no? At nakikita naman natin, mga kapatid, talaga na ang isang pinakamagandang maipapamana natin sa ating pamilya, lalong-lalo na sa ating mga anak, ay yung mahalin nila ang ating Panginoon. Kasi kung yung pagpapala lang, Sir Rudy, Sir Maki, kapag nakuha mo ang pabor ng Diyos, palagi, imposible hindi ka pagpalain. Imposible hindi ka pagpapalain. Hindi, kumbaga, hindi mo kinakailangan na pag-aralan na talagang paano ka pagpalain. Ang una mong gawin, maging malapit ka sa pagpapala. Sa nagbibigay ng pagpapala. Alam naman natin, mga kapatid, hindi garantiya na ang edukasyon ang siyang magbibigay ng maayos na buhay sa ating pamilya. Bakit? Abay, maraming mga matataas na pinag-aralan ngayon na nasa kulungan. Maraming mga tao ngayon na may mga kayamanan. Pero sabi nga ng ating mahal na pastor, hindi nila napapakinabangan ang kanilang kayamanan. At ang pinakamasaklap sa lahat, mga kapatid, wasak pa ang kanilang pamilya.
Hindi nila masabi kung sino yung pamilya nila. Hindi nila matukoy. So, ano ang dapat natin gawin? Kaya kinakailangan natin bilang ama ng tahanan, i-guide natin sila. Yeah. I-guide natin sila. Wag natin pahintulutan na magtrabaho lang tayo, magbigay tayo ng pangmatrikula ng ating mga anak, magbigay tayo ng kanilang pang-araw-araw na pagkain, okay na. Yeah. Hindi po doon nagtatapos ang buhay, mga kapatid. Kasi, malaki ang pananagutan natin bilang ama ng tahanan. Kung ano ang ating, kung saan natin dinadala ang ating pamilya. Kaya nga, dito tayo sa church na ito no? Napakapalad natin kasi lahat may programa. Yeah. Di ba? Kita mo kanina yung, kagabi, Sir Rudy, Yes. yung bagong Kinasal. excuse me, bagong ikinasal, no? Bagong mag-asawa na magtatatag ng isang makadiyos na pamilya. Ay, siyempre, kung ikaw siguro, Sir Rudy, yung makita mo, yung iyong anak na nagsimula ng tama, magagalit ka kaya, Sir Rudy? Abay, pambira, pasalamatan ko sa Panginoon yung ganyan. Kasi yung bagay na yan, Brad, yan yung desisyon na maganda na inaituro natin sa ating pamilya. So in that case, talagang sasabihin mo talagang ito, anak, umpisa na yan ng pagpapala sa'yo. Yeah. Kaya nga kung magpapatuloy ka pa, anak, ay hindi lang yan ang hinanda ng Panginoon para sa'yo. So ganun talaga katindi kasi lagi po natin tandaan na nasa pagsunod ang pagpapala. Yeah. At hindi po pwedeng ihiwalay po yun. Gusto mong pagpalain ka, sumunod ka. Yun. Kaya totoo, sabi ng Biblia, kapatid, pagdating sa bagay na yan, sabi nga dito sa Luke chapter 11 in verse number 28, but he said, "Ye rather blessed are they that hear the words of God and keep it." So talagang napakaganda, mga kapatid, na yung mga napakinggan natin ay hindi lang talaga hanggang tenga na lang. Yun. Kundi talagang sinusunod. Yeah. So yung instruction, yung decision na ginawa natin, ipagpatuloy natin yan. Yun. At ako, sabi ko nga, binabantayan ko lalo na itong mga bago ng mga tatay ngayon. Kasi nagsisimula na, tulad niya, pinasok na ni Jeniel yung pag-aasawa. Oh. Ako na may naniniwala na may plano siya sa kanyang pamilya. Of course. Pero naman. ngayon pa lang, sabi ko nga, kung naranasan niya ang pagpapala na ikinasal siya mismo sa simbahan at nadamayan, mismo dama niya yan Yeah. Dama ng pamilya niya at nakita na in-establish niya yung kanyang pag-aasawa na nasa tamang proseso. At nagsimula ng tama. Oo, tamang proseso. Oo, Kaya, tama. yan ko masasabi ko na talagang kung susunod lang siya sa Panginoon at magpapatuloy sa bawat prinsipyo ng salita ng Diyos, malayo pa mararating at maraming inanda ang Panginoon para sa kanya. Yeah. So which is yun yung goal natin. Yeah. Tama. Yun yung tama. goal natin. At kung tayo man, dyan, naranasan natin, kaya nga laging itinuturo natin sa ating mga anak yung patungkol sa Panginoon. Yeah. Sundin mo. Laging Ito, gumawa ng oo. tama. Lumapit ka sa Panginoon. Yun. Kaya nga, pag may problema, ang turo natin, may Panginoon tayo, anak. Yun. Sumbong mo sa Panginoon Yun. natin. Tama. Magsabi ka sa Panginoon natin. Sapagkat alam natin, doon tayo blinis Yeah. At lagi natin tandaan, mga kapatid, ang Panginoon natin ay mapagbigay. Yun. Maunawain. Kaya walang bagay na hindi ibibigay ng Diyos natin, lalo na kung para naman sa ikapupuri ng kanyang dakilang pangalan. Yun. So sa pag-aasawa, tatak natin lagi yan na sundin natin ang Panginoon. Yeah. Talagang dalhin natin ang pamilya natin sa Yeah. bagay na yan. Kasi wala na mga kapatid. Walang ibang nais ang Panginoon kundi ang makapag-produce tayo ng mga godly family. Yeah. At to yan. Kaya nga kung hihinto tayo sa ginawa nating desisyon, mga kapatid, hindi natin to imo-monitor. Yun. At sabi ko kanina, pababayaan mo lang kasi nasabi mo na. Oh, yeah. Which is hindi mo talaga Hindi na i-manage. hindi mo na i-manage Yeah. na maayos. That's right. Maniwala ka. Kapag ganun ang ginawa mo, isang araw, lumihis na ng daan ang iyong anak. Yun. Bakit? Kasi pinabayaan Pinutol. mo na lang. Napuputol Yeah. yan kasi sabi ko nga, maraming sidetrack. Yeah. Maraming sidetrack ang mundo. Marami silang napagkokopyahan, kaliwat kanan, pag Yeah. lumingon yan. Pumunta lang Oo. sa eskwelahan niya, Sir Totoo. Rudy. Talaga. Sabay Kahit hindi na pumunta sa isang
pahaba Yung hawak na lang nila, sa mga kapatid. sa cellphone na lang, marami. Yan, totoo yan. Marami silang palapad ng nakikita. palapad yan. Totoo po. Kaya Hanggang sa malapad talaga. bantayan natin sila na mabuti Yeah. sa bagay na yan. Totoo Kasi yan. makikita natin, marami ng bata talaga. Yeah. Pag nung lumalaki na, ay nagkakaroon na sila, gumagawa na sila ng sarili nilang desisyon. At saka Sir Rudy, kita mo yung ito kasi minsan sa ating tahanan, minsan nakikita na natin yung ating pamilya na mapapahamak pero wala pa silang wording na napapakinggan sa atin, Sir Rudy. Kaya nga napakahalaga na sinasabi mo natin na dapat sa loob pa lamang ng tahanan. Kasi yun naman ang sabi ng ating mahal na pastor lahat ng bagay na nangyayari sa labas, nagsimula yan sa loob ng tahanan. Kaya nga, kung sa ating pamilya, mga kapwa ko ama ng tahanan, ay minsan kasi sasabihin natin na ay malit lang na bagay yan. May mga kataga tayong ganun Mga kapatid, yung pag-aalaw natin ng isang maliit na bagay na masama, walang malaki na nagsimula sa malaki. Yeah. Lahat ng malaki ay nagsimula yan sa maliit. Sa maliit. Kaya nga, habang maliit pa, supply mo na. Yeah. Itama mo na. Kaya Sir Noel, Sir Rudy, maganda talaga yung sinabi niyo po kanina na katulad ng sinabi ng ating mahal na pastor last week, simulan. Yun. Ngayon, sinasabi niyo po dalawa, huwag tapusin. Yeah. Kasi kung mapapansin niyo po last week, mga kapatid, binaybay po yan ni Pastor Hill from the very old book of this book, which is the book of Genesis, the very foundation of the Bible. One of the foundational books of the Bible, which is Genesis. Pagdating sa creation, kung paano dapat hindi titigil yung pagplano ng tatay, pag-manage ng plano ng isang tatay para sa kanyang pamilya. Kung maalala niyo po, 'di ba? Tinalakay ng ating mahal na pastor doon. Kailan bumagsak ang pamilya nung naging silensyo na si tatay, si Adan. Nung hindi na siya nangialam doon sa konversasyon ni Eva at nung serpent. Di ba? And then pagdating sa book of Deuteronomy, nandoon pa rin nasa tatay pa din yung command to manage the decision. Pagdating sa book of Proverbs, nandoon pa rin nasa magulang, which is papangunahan ng tatay. Amen. And then dito, pagdating sa Ephesians, ang sabi dito, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Alam niyo po kung pinapakinggan lang ng mga tatay, yung sinasabi po ni Sir Noel at ni Sir Rudy kanina, kung pagdudugtongin niyo po yon. Kaya sabi ni Sir Noel kanina, na bilang isang tatay, huwag ka muna kaagad magsabi ng, ay, hindi ko kaya, hindi ko. Kaya nga, nandiyan dyan ang Diyos para manghingi ka ng wisdom sa Kanya. Yeah, amen. Kasi katulad dun sabi ni Sir Rudy, huwag mo puputulin Kasi katulad, alam niyo po, totoo po yan. Ako po, personally, pero mamaya natin sabihin yan. Doon sa nangyaring kasalan kahapon, ay gumakita niyo po kung gaano nagpasalamat si Brother Jiniel sa kanyang tatay. Amen. Yun po ay pagpapahayag, mga kapatid, na merong naipasa ang isang tatay para sa kanyang anak. Amen. Sabi nga ni Sir Amen. Rudy kanina at ng ating mahal na pastor last week, wag mo lang basang bitawan yung desisyon. Yeah. Kundi Amen. i-manage mo yung desisyon. Kasi Yun. pag alam niyo po, ako po personal na testimony ko po dyan pagdating sa isang gabay ng tatay. Pag ang tatay ay gumawa ng desisyon, of course, ang nakakaalam niyan, para patakbuhin ng tama yung desisyon na yan, siya ring tatay. Yeah, amen. Kaya kung sasabihin natin na, okay, nabitawan ko na yung desisyon ko, bahala na kayo dyan. Diba? Siyempre, bilang anak, mahirap sa amin yon. Ay, mahirap yung desisyon ni tatay. Sige, Of total, course. binigay niya sa akin yung desisyon. Amen. Papatakbuhin ko yan ayon sa sarili kong pamamaraan. Yun. Di mo ba? Kaya mga tatay, ganun ang nangyayari. Kaya minsan, yung mga tatay, nagugulat, sir Di ba? Ano nangyari? Tama naman yung desisyong binigay ko sa iyo Maganda plano. Maganda naman yung plano ko para sa iyo Bakit mukhang napariwara ka ata? Di ba? Pero ang pinakamahalaga po doon, sabi nga ng ating mahal na pastor last week, yung pag-manage mo ng desisyon Kaya nga sabi po dito in the book of Ephesians, you've got to bring your children up in the nurture and admonition of the Lord. Ikaw ang magdadala. Yeah. Di ba? Amen. Hindi yung binitawan mo yung desisyon. Nabitawan ko na. Bahala na kayo. Sabi nga ni Sir Noel kanina. Ayan, tapos na. Sige, simba na kayo. Sige, bahala na kayo dyan. Nadala ko na kayo sa church. Bahala na kayo kung anong gusto nyo gawin. No, Amen. hindi.
hanggat maaari nga, ang ating mahal na pastor nagsasabi na, pag nandiyan dyan yung pamilya mo, tabihan mo yung pamilya mo. Amen. O pag nakikinig ng salita ng Diyos, siguraduhin na maintindihan nila ng maigi ang salita ng Diyos. Bakit po? Ano po yung tinatalakay natin dito para sa mga katatayan? Yung kahalagahan noong pag-educate mo doon sa desisyon na ginawa mo. Kagaya nga ng sinabi ni Sir Rudy kanina na yung desisyon na yan, ay hindi yan basta desisyon na nanggaling lang din sa'yo. Yan ay desisyon na nanggaling sa Diyos. Amen. So, sa'yo ibinigay yan bilang isang tatay, sa'yo rin ibinigay ng Diyos yung pamamaraan paano i-manage yan. Amen. Diba? That's Alam right. niyo po, totoo po yan Kasi ako po, sa totoo lang, bilang lumaki na po dito sa simbahan, yung desisyon na dito na kami mamumuhay. Ilan, ito alam ko po narinig, shout out pala kay, ito na sir. Jiniel A. Maghanoy II. Sabi niya, present, sir. Kita mo? Present Sabi na. ko sa iyo Present na. Present na. Bago natin ituloy yung talakayan, shout out pala sa Espacio Hotel. Yes, Espacio. amen. Shout out Amen. pala sa Espacio Hotel. Yeah, amen, amen. Kiligin natin. Salamat 5-star hotel yan. Salamat sa sponsor na yan, sa Amen, Espacio amen. Hotel. Galing. Sir Pabula. Bernie Pablo. Bernie Pabula, yan. Alam niyo po, katulad ng sinasabi ko, yung dito yung sabi yung desisyon na sabihin ng aking pong tatay, which is ang ating mahal na pastor na this is the ministry. Dito tayo nabuhay, ito yung bubuhay, ito yung buhay natin. Yeah. Dito tayo mabubuhay. Yun. Yung pagdating po sa Amerika nung kami ay pumupunta sa amin, ang daming mga offers na pag-aralin mo si kuya mo dito. Iiwan na nga sana namin si kuya doon gusto na nila ipaiwan si kuya doon Ano kaya magyayari kung nasa Amerika si Joe? Si Sir Jao? Baka... ngayon nga lang wala sa Amerika, Sir Jao. English spoken na yung anak Hirap na. Hindi Hirap mo na na makakausap si Ice. No more lolo po. No more lolo pogs. Ngayon nga lang, hirap na ako kay Joe Tagalog ni Joe. Hirap ako Di mo ba? Ang daming offer. Tama yung sabi ni Sir Rudy kanina Ang daming distractions sa mga desisyon na ibibigay mo bilang isang tatay. Yes. Tulad nga lang sabi ni Sir Noel, bigay ka ng desisyon ngayon. Pag pumasok yan, mamaya, wala na yung desisyon na yun. Bigay ka ng prinsipyo ngayon. Pag nakahawak na yan ng mga ganito, wala na yung desisyon na yan. Makakalimutan na yan. Pero kahit nandiyan yung mga yan, kung yung ikaw bilang isang tatay, ang nandiyan para hands-on na mag-manage ng desisyon na yan, madadala yan sa ano. Kaya nga, ang ganda po Tingnan nyo po, tinuturo ng ating mahal na pastor dito, you've got to manage the decision. Huwag lang basta magbitaw ng desisyon. You've got to manage the decision. Sabi ni Sir Noel, kung nahihirapan ka bilang isang tatay, mag-ask ka ng wisdom sa Diyos. Amen. That's right. Amen. Anong sabi ni Sir Rudy? Pag nahihirapan ka pa rin, mahalin mo lang yung salita ng Diyos. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Di po ba? Maaaring sabihin natin, Brad, malaka pa, bata ka pa sa larangan ng pagganyan. Alam niyo po, hindi na yan ang usapin. Ang usapin ngayon dito is kung paano na natin pangahawakan yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. That's right. Katulad po, alam niyo, sabi ko nga kahapon, alam mo sir, sa totoo lang, kahit ako, pinipigilan ko yung nag-CR na lang talaga ako kasi nung nagsasalita na si Jiniel at yung kanyang tatay nung kahapon, I'm not trying to touch anyone's emotions, sir, pero binabantayan natin yun grabe yung sir yung kasiyahan. Yung makarinig ka sa isang anak. Ako po kasi, kaya ako kasi nag-reflect din sa akin kung paano naman minanage din ng ating mahal na pastor yung desisyon na binitawan niya sa amin. Kasi katulad nga nun, sasabihin ni Pastor Hill na, dito tayo, buhay natin ang ministry ang bubuhay sa atin, hindi tayo aalis at tutuklap sa ministry. I-operang ka ng ganyan. Minsan pwede ka mag-isip na, ministry lang ba talaga buhay pag nabi na sa ministry? Maaari kang magduda. Maaari kang magduda Maraming offer ang sanglibutan. Maraming offer, sabi nga. Distraction talaga. Ang daming distraction. Pero, ako po, sa totoo lang, hindi talaga ako tutuklap dito Amen. Bakit po? Nakita ko kung paano pinagpala si Pastor Hill bilang tatay ko. Sa totoo lang lahat ng gamit ko ngayon, lahat ng suot ko ngayon, ano man ang meron po ngayon, bunga ng ministry. Totoo yan. Diba? Bunga ng ministry.
lahat ng pwedeng maranasan, naranasan ko po. Amen. Lahat yan ay naranasan ko sa pamamagitan ng ministry. Bakit? Paano ko po nakita yon? Yun. Kasi na-manage ng maayos ng isang tatay yung desisyon na yun. Wow. Yeah. Amen. Amen. Sir, alam mo, sa totoo lang, talagang sa ano nga natin, sa kolokal na pananalita, nakakabagbag damdamin talaga yung sagutan ng dalawang mag-ama kahapon. Oo. Sa totoo lang, yung makarinig ka sa isang anak na nagpapasalamat siya sa Panginoon, maliban sa gandang lalaki na nakuha niya sa tatay niya. Amen. Although hindi niya nakuha yung height, sabi niya. Nabanggit niya yun. Kasi nagkaroon ng shortage ang supply ng Star Margarine. Nung panahon. Kaya hindi nakarating. Sabi nga niya din although hindi lang yung pagiging magandang lalaki na nakuha ko sa tatay, amen. kundi yung magandang ehemplo ay Prinsipyo. prinsipyo. Yun. Sabi nga tapos Napakahalaga. nung sumagot na yung tatay niya naman yung nagsasalita, nagpapasalamat siya dahil sa lahat ng ganito, ganyan. Ay, sabi ko, matindi itong sagutan ng dalawang mag-ama na ito. Kaya makikita mo, Sir Maki, talaga, yung kahalagaan ng isang leader ng Totoo yun, sir. tahanan. At saka yung sinasabi natin, sir, dito na pag na-manage ng maigi yung Yun. desisyon na binitawan. Yeah. Katulad nga po, kaya nga ganun na lang yung command dito sa Book of Ephesians. Na, and ye fathers, provoke not your children to wrath. Kasi ito, sir, ito maganda tong puntos na ito Na pag hindi nakita ito sa mga tatay po na nakikinig ngayon, pag hindi nyo nakita na binitawan nyo lang basta yung decision at hindi nyo na manage, that's the one way that you are provoking your children to wrath. Yun. Diba? Yung maipuprovoke mo yung anak mo na gumawa ng hindi maganda. Yeah, amen. Na meron ka palang gagawing isang bagay na, ito pala yung, ang resulta pala nito ay yung anak ko mapupush na gumawa ng hindi maganda. Yeah, Diba? amen. But if you manage, ito po yung sinasabi, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Magagawa mo ito if you manage the decision. Yeah, amen. Diba? Kaya nga sabi ng ating mahal na pastor, diba? Last week, naalala ko po habang nire-review ko kanina Sabi ng ating mahal na pastor parang napaka-imposible na ngayon na tatay ang may mas maraming alam sa salita ng Diyos. Yun. Diba? Sa panahon ngayon, totoo naman yan. parang imposible. Yeah. Bakit? Kasi syempre, tatay, sabi mo nga Sir Noel, busy sa trabaho. Busy. Totoo yan. Diba? Busy kumayod. Yeah. Lahat ginagawa. Kaya parang ipinasa na, sabi nga nating mahal na pastor last week, Ipinaubaya na sa mga nanay. Kayo na lang ang mag-aral ng salita ng Diyos. Yun. Pero wag po natin kakalimutan bilang isang tatay, sa atin po ibinigay yung responsibilidad, sabi nga ni Sir Noel kanina, na tumayo at panghawakan ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. At sabi nga po nila kanina, tayo rin ang magiging rason para palakihin at i-manage talaga ng maigi ang desisyon na yan. Go ahead, sir. Sirs. Yeah. At alam niyo na, napakahalaga sa atin mga ama ng tahanan na kinakailangan. Sabi, hindi lang tayo dapat magbibigay ng instruction na anak, ito ang gusto kong mangyari sa'yo. Ganito. Dapat ipakita natin. Kaya we live by our instruction. Na makita sa atin na mismo sa ating sarili. Kasi karamihan na linggo bukas, magsimba kayo. Di ba? Pamilyar ka ba na gano'n? Pero alas 9 gigising yung tatay. Pero alas 9, no? Makikita asan yung dedication natin. Yung sensibilidad natin patungkol sa gawain ng Panginoon. At hindi nila makikita talaga yung kahalagahan ng gawain ng Panginoon at yung paggawa sa gawain ng Panginoon kung hindi natin ipinapakita sa kanila at hindi natin ini-involve yung ating sarili sa gawain ng Panginoon. At yung pananampalataya natin, mga kapatid, hindi lang yan na sinasabi na magbigay ka ng instruction sa kanila, pero wala ka ng pakialam. Ay parang ang tawag dyan sa commandership. No? Ay yan naman, dyan kasi pag commander, yan ang mga taktika ng mga commander Gusto ko ganito. Dapat masunod agad. Lalong-lalo na ako galing ako sa Armed Forces. Yeah. Matagal ako sa Armed Forces. Naiiyak ka.
Alam nyo, ganito. Yung 18 sako, naalala na naman. Ganito ang buhay sa armed forces, mga kapatid. No? Kaya nga, tayo mga anak ng Diyos, tayo ang totoong leader. Kasi may best manual tayo eh. Sasabi nila na magaling na leader ang isang sundalo. That's Hindi. right. Alam niyo po, pag ikaw ay isang commander na sa aming organisasyon noon, magsasabi lang yan ng nais ng commander kung ano ang gusto niyong mangyari. At hindi niya igina-guide kung paano may tutupad dito. Kaya nga, merong tinatawag dyan na commander's intent. No? Na, yun yung pinangawakan na, ito ang gusto ko eh, bahala kayo. At minsan, ganun yung nangyayari sa atin sa loob ng ating pamilya. Ito, mga anak, dapat ganito tayo, makita natin talaga mamumuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Pero tayo, pagdating ng linggo, wala naman tayo sa loob ng simbahan. Yeah. No? Yung sabi nga ni Sir Maki na yung time na lang, yung pag-observe natin ng time na yung tinakdang oras sa pakikipagtagpo natin sa ating Panginoon na 8:30. No? 8:30 dapat nasa loob na tayo ng simbahan. Anong oras tayo dumarating? 9:30. Okay lang sa atin 'yon, pero alam niyo po mga kapatid, hindi natin alam na yung ating mga anak ay nagmamasid lang sa atin. Yes. At paano natin aasahan na magiging maayos yung buhay ng ating mga anak kung sa pag-a-attend pa lamang yung appointment natin sa ating Panginoon, yung 8:30, ay hindi natin na ipapakita na kinakailangan pala before 8:30 ay nandoon na tayo. No? Kaya nga, yung gawain ng Panginoon, yung salita ng Diyos, tayo mismo ang nagpapalabnaw. Nagpapalabnaw sa loob ng ating tahanan. Magandang puntos yun, Sir Noel, na kapag hindi talaga na manage yung desisyon, lalabnaw yung buunan. Totoo yun, Sir. Totoo yun. Sir Rudy, may gusto ko sabihin. At yung sa bagay na yan, Brad, yan yung kadalasan na nabubutasan ang magulang. Tama yun. Sa bagay na yan. Bakit kamo? Kasi pagdating sa pag-monitor when it comes sa spiritual na kalagayan ng mga anak, katulad ng sa pagdalo sa pananambahan, ay yung attendance at yung pag-monitor doon sa oras ay pinauubaya na lang. Yun. In fact, hindi na nga pinipilit ng ibang magulang eh. Oo. Ay, tulog Takot pa. Takot na yung magulang na magkano. Tulog pa yung anak. Kakatukin. Nabanggit yan, Sir, ni Sir Tito dito. Kaya kailangan daw sa isang tatay ay maging mabuting ehemplo sa kanyang mga anak. Maging mabuti sa kanyang anak para magkaroon ng takot ang mga anak. Katulad yan, Sir, kasi alam niyo po, katulad na nabanggit ni Sir Noel kanina yung pagdating sa pagiging commander, di ba? Isa sa mga bagay na pagdating sa may mga kasundaluhan po tayo dito. Pero makikita nyo po na noong sila ay pag sila ay nag-testimony sa kanilang mga nangyayaring accomplishment. Nakasama po namin yan one time sila Sir Noel at Sir Rudy. No? Hindi rin naman kaagad doon effective. Diba? Pero pagdating sa pamilya, sila mismo ang nagsasabi na iba pa rin. Pag sinunod mo ang programa ng salita ng Diyos. Amen. Diba? Kasi hindi mo pwedeng, katulad nung nabanggit ni Sir Noel kanina, hindi lang pwede na, simba tayo ha. Hindi, pangunahan mo. Totoo yan. Diba? Kaya nga ipakikita talaga ng tatay. Yun ang pinaka-best. Ipakita mo talaga na ganito talaga dapat ang gagawin natin. Kasi gusto mo ng pagpapala. Gusto mo ng magandang pamilya. Gusto mo ng magandang kinabukasan. Ito ang proseso. Ito ang pattern. Ito ang gagawin natin. Kaya nga kung ang bata nakakakita na ho kayo ng sintomas na tatamad-tamad, nabaliwala yung oras, parang hindi siya nagmamadali, hindi siya aware. Sa school, ayaw mali. Lahat ayaw makamiss. Andyan pa yung magtataksi ako, mag-grab ako para hindi ako malate o anong mang gusto nila. Pero pagdating sa simbahan, talagang lousy. Lousy talaga. Kung kailan magsisimba na. At kung kailan malapit sa church, saka magmamadali. Yun.
Aawayin pa yung parking attendant. Kaya nga, sa madaling... Samantalang pakaangkang doon sa loob ng bahay. Sa bagay na yan, mga kapatid, bantayan natin sila. Yeah. Sasabihin natin, maliit, hindi po yan maliit. Mga kapatid, hindi po maliit ang gawain ng Panginoon at kaya sinasabing maliit lang yan kasi baka maliit ang pag-estima sa gawain ng Panginoon. So hindi po dapat ganon. Balik pa tayo dito. Nasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, na napakahalaga ng pag-monitor. Napakahalaga ng pagmamanage. Alam nyo, sa isang mga magsasaka o sa mga plantitong tao, wala pong tsamba. Gusto mo na magandang bunga, hindi ka asa sa tsamba. Talagang tatrabahuin mo. At wala pong plantito na hindi po nagmamanage ng kanyang pananim. Katunayan, binabantayan niya ng mabuti dahil baka may uod. O baka may insekto. At yun ang mga hahadlang para sa pagbunga ng kanyang pananim. Ayaw din bumagsak. Ayaw bumagsak. Talagang binantayan. Tutukuran yan. Totoo po, mga para kapatid. hindi lang bumagsak ang Madali pananim. nating maintindihan kapag usaping halaman, nakukuha natin. Yun. Kasi nakikita natin Nagsimula tayo sa kanan. Merong nabuhay talagang tayo. specific na time na inaasahan na ito'y magbubunga na at ito'y aanihin na. Yun. Totoo po yan. Kasi hindi po alatsamba. Ganun din naman mo sa pagmamanage ng ating pamilya. Yun. Dahil meron talagang specific na oras at darating talaga na dapat ganitong araw o ganitong oras ay makikita mo, magbubunga na. Pero kung pinabayaan mo, mga kapatid, kung pinabayaan mo ang iyong anak at naging passive ka sa mga bagay-bagay na kasi sasabihin mo, maliit lang. Nako, maniwala ka. Yung uod nagsimula, maliit. Pero nung pumasok sa bunga, ang laki ng butas. Hindi na pakinabangan. So please, mga kapatid, gumamit ng mga tinatawag na anti-uod. Gumamit doon, salita ng Diyos ang kailangan natin. Gamitin natin ang salita ng Diyos lagi sa ating anak. Walang matigas na tao, walang matigas na puso. Walang imposible sa Panginoon, Sir Rudy. Kaya nga gusto ko yung sinabi mo kanina na ipakita natin. Ipakita natin sa ating anak, ipakita natin sa ating mahal sa buhay. Alam niyo, napakaganda na ito, sabi ko nga, isa sa prinsipyo natin na let's set a biblical example. Kasi wala naman tayong isang magandang ipapamana sa atin, sa ating pamilya, sa ating mga anak, kundi yung salita ng Diyos. Kaya kinakailangan natin talaga na mamuhay. Tayo mismo, makitaan ng ating mga anak na tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos. Na hindi lamang tuwing linggo, saka tayo nakikitang banal. Karamihan, gano'n kasi ang problema eh. Kaya ang masaklap niyan, linggo lang ng umaga tayo nagiging banal. At pagdating ng hapon, ay wala na. Hindi na tayo bumabalik sa gawain ng Panginoon. At minsan, ipinapakita natin sa Rudy, minsan, ito ang pinakamasakit sa lahat, ipinapakita natin na kaya natin sa sarili natin pamamaraan ang mga bagay na ating ipinagmamalaki natin sa ating pamilya, sa ating anak na minsan sinasabi niya, kung hindi ako magtrabaho, wala tayong kakainin. O di ba? Kung hindi ako magtrabaho, hindi kayo makakapag-aral. Minsan ganun yung kataga ng ating minsan ganun yung nagiging kataga ng ating kapwa nating ama ng tahanan kung hindi ako, lagi kasi tayong ako, no? Hiniisip natin, ako. Minsan, hindi natin na-introduce na sa biyaya ng Panginoon. Napakaganda na makita talaga ng ating mga anak na tayo ay nagdidepende sa ating Panginoon Diyos. Alam nyo, walang imposible sa Panginoon Totoo yun. Sabi nga ni Sir Tito dito, Sir, pag sinunod mo ang programa ng Diyos, napakasaya ng pamilya. Amen. Totoo po yun. Kasi, alam nyo, kung matandaan nyo po yung storya ni Sarah na nung ibinless na ng Panginoon si Abraham. Diba? Medyo nagkaroon ng si Sarah na paano pa kaya i-approach. Kilala, kumbaga parang sinabi niya na, ganito na si Abraham, pinagpala ng Panginoon. Parang sinabi ni Sarah, makikilala pa kaya ako ni Abraham? Pero sabi ni Sarah, hindi, alam ko yan. Kilala ko yan, asawa ko yan. Sino yan si Abraham? Sabi niya, siya yung isang tatay na leader ng tahanan na
nagdala ng household niya sa kabutihan ng Diyos. Wow, Diba? Alam nyo, that's great. napakaganda na bilang isang tatay, sa ganung klase ka makilala. Amen. Di ba? Hindi lang yung, tama kayo sabi ni Sir Rudy, yung makikita mo on time lagi, no? Yeah. We're not saying here na merong perpektong pamilya. Yeah, amen. Diba? Wala namang perpektong pamilya eh. Pero yung makikita mo sa biyaya ng Panginoon, yung sinasabi ni Sir Rudy na sa panahon na dapat mamumunga yan, mamumunga na yan. Yun. Di ba? Alam mo, totoo yan, sir. Naalala ko dati yan kasi sa high school eh. Si Ma'am Lani Rico, asawa ni Sir Generoso Rico Huya. Sr. Huya. Huya. Naalala ko yun, siyang teacher namin dyan eh, sa TLE. Yeah. Yan, sa ganyan. Dati nagtanim kami yan. Meron siyang pinatanim sa amin na halaman na una, nasa maliit lang muna. Hanggang sa didiligan mo yon, aalagaan mo yon, kailangan mo alagaan. Yun man ang exam mo, delikado. Pag namatay yun, patay ang grado mo. Didiligan mo. At ano ang ididilig mo? Ano ididilig mo? Yun. Kailan mo didiligan? Kailan mo didiligan? Lagi ba dapat didiligan? Oh. Di ba? So, dapat itututok mo siya sa araw na kung saan. At pagkatapos nun, hindi mo siya papanatiliin doon sa maliit na lalagyan. Hanggang sa itatransplant mo pa siya. Yeah. So, ang daming pamamaraan. At kailangan, sabi nga ni Sir Rudy, hands-on ka pagdating sa bagay na yun. Alam mo kanina, sir, na inahalin tulad nyo yan ganyan. Gusto ko yung punto na hindi mo hahayaang matumba. Hindi mo hahayaang madisgrasya. Halimbawa, matumba na yung ano. Anong gagawin mo? Tutukuran mo. Tutukuran. Alam niyo po ba, mga kapatid, yan ay pagkikita, yung sinasabi ni Sir Rudy, pagpapakita ng closed monitoring pagdating sa bagay na yan. Sabi nga ni Sir Rudy, kung sa usapang halaman, madali nating maunawaan. Yeah. Ganun po sa pagmamanage ng desisyon. Amen. Kaya nga, tinanin niyo po, hanggang ngayon, kami ni Sir Jao, hanggang ngayon, yung pag-manage ng desisyon ng aming tatay, may makita sa aming konti lang. Amen. Minsan darating sa punto parang hindi naman namin ginawa, hindi naman namin naunawaan. Pero nandoon pa rin yung pagsita, nandoon pa rin yung pagsuway, nandoon pa rin yung pag-correct. Bakit? Kasi close. Hindi yan. Kala mo, sabi nga ni Sir Rudy kanina yung uod, maliit lang kung tingnan mo. Yeah. Pag pumasok yan sa prutas, ang laki ng prutas. Ang laki ng butas doon sa prutas. Hindi mo mapapakinabangan. Hindi mo na mapapakinabangan. Kahit minsan merong thinking na, sige, tapyasan mo lang yung pinasukan. Pag tapyas mo ng ganon, bulok na yung gitna. Wala na. Ano pang mapapakinabangan mo doon? Kahit gano'n pa kasustansya ang apple na yan. Kung yan ay inuod, wala kang mapapakinabangan dyan. Di ba? Kaya gano'n din po sa atin yung sinasabi ng ating mahal na pastor at ating tinatalakay po dito. Gano'n man kaganda ang desisyon yan, pag binitawan mo lang yan at hindi mo minanage ang desisyon na yan, walang kwenta ang desisyon na yan. Mapapahamak sila. Mapapahamak sila. Kaya nga sa mga tatay, mga kapatid, yun ang pinakamahirap, Sir Noel, sa totoo lang. Na yung inakala mong magandang desisyon na binatawan mo, kinapahamak pa ng anak mo. Kinapahamak pa ng pamilya mo. Sir, pwede ba mangyari yun? Pwede. Sapagkat sabi nga ng Biblia, wais ang diablo Totoo yan. Kaya niyang i-turn. Alam niyo po kung pag-aaralan niyo po yung Ephesians chapter number 6, kaya nga makikita mo yung first part ng Ephesians chapter 6, puro pang pamilya. Amen. Dahil alam ng Diyos na wais din ang diablo, hindi niya lang in-stay yung buong chapter na yun doon. Kundi ang sabi niya in verse number 16, be strong in the Lord and in the power of His might. Amen. Diba? Tapos pagkatapos dyan, so on and so forth, put on the whole armor of God. Sunod-sunod na yan. Amen. Bakit? Para mapangalagaan yung first part ng Ephesians chapter 6. Patungkol saan ba yung Ephesians chapter 6, yung unang part? Sa pamilya. Nagsimula sa anak, sa nanay, hanggang sa tatay. Amen. Paano mapapangalagaan yon? Gawin mo yung mga kasunod na verses. Amen. Diba? That's how you manage the decision, mga fathers, no? Kaya napakaganda po na yung pagiging close, sabi nga ni Sir Rudy, close monitoring mo. Diba? Sa panahon na kailangan ng diligan mo. Yun. Matutumba na yung anak mo. Magko-compromise na. Fathers,
tukuran mo na. Yeah, amen. Diba? Tukuran mo na. Oh. Hayaan mo pa bang matumba yan? Totoo yan. Pag tumumba yan, ay Nako. sigurado ko, yung stem niyan, kakapit na yan doon sa lupa. Lupa. Matutubuan ang damo yan, machuchoke na yung halaman, patay na ang halaman. Mamamatay yan. Di mo ba? Kailangan ng sustansya. Painitan mo kaagad ng salita ng Yun. Diyos. Di ba? Para yung desisyon na ibinigay sa ating mga tatay ng Diyos at binitawan natin sa ating pamilya, para hindi natin para mapanatili natin ang pagmamanage dyan, talagang i-close monitoring natin. Amen. Di That's ba? true. Kaya para sa mga tatay, no? Mga kapatid, ako po, personally, ako'y tumitingin sa mga nauuna at yan ang instruction sa amin ng aking tatay din. Amen. Tingnan mo yung mga experience ng mga tatay na yan. Pag-aralan mo, may makukuha ka dyan sa mga experience ng tatay na yan. Amen. Diba? Kaya napakaganda, mga tatay, na tayo po lalo na dito sa circle ng CBBC, CSI, family, ng mga tatay dito. No? I would like to encourage, 'di ba? Kung matagal ka ng tatay, dapat mas lalong igit na makita sa iyo ang pagmamanage ng bawat desisyon. Amen. That's right. Sir Rudy, Sir Noel, mga panghuling salita po natin. Amen. So talagang makikita natin mga kapatid yung kahalagahan talaga ng salita ng Diyos, na kung saan doon yung nagiging basihan natin para pamunuan natin, gabayan natin ang ating pamilya. Kaya kinakailangan talaga mga kapatid, simulan natin mga tatay. Yes. Na dapat maranasan natin yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Upang sa ganon, ay yun naman yung ating maisasasalin at may pagmamalaki. Napakaganda na ang ating ipagmamalaki sa ating mga anak at sa ating may bahay, yung ginawa ng Diyos personally sa atin. At makita nila yung kapangyarihan ng Diyos na naranasan nila sa ating pamilya. Kaya nga ang dapat lumutang sa ating tahanan ay yung kalooban ng Diyos. Huwag natin na iisantabi ang Diyos kasi tatandaan natin, hindi po natin kaya ang kalaban ng Diyos. At laging ang layunin ng kalaban ng Diyos, laging ang layunin ng Diablo o ni Satanas ay wasakin ang pamilya na kung saan yun yung itinatag na institusyon ng Diyos. Kaya nga kung hindi tayo mapagbantay, hindi natin na i-monitor yung ating pamilya at hindi natin sisiyasatin kung ano na yung kalagayan ng ating pamilya, mapapahamak po tayo. Yeah. Tatandaan natin, lagi lang dapat tayo magdidepende sa Diyos. Amen. Hingi tayo ng karunungan sa Diyos. Wala pong magaling na tatay. Yeah. Wala pong perpektong tatay. Maliban lamang doon sa mga tatay na nakikinig sa salita ng Diyos Amen. at ipinamumuhay yung salita ng Diyos. Kaya nga, lagi kong pinagmamalaki sa inyo na mapalad ako dahil sa simula ng aking pagpapamilya ay kasama ko ang aking mahal na pastor. Amen. Katulad nga ng sinabi ni Sir Maki kanina, nakita niya yung pagpapala sa buhay ng ating mahal na pastor. Amen. At hindi niya iiwanan yung sinabi ng ating mahal na pastor, kundi ipamumuhay niya. Gayon din naman ako. Nakita ko kung paano ako pinagpala sa pagsunod ko sa ating mahal na pastor. Amen. Napakasimpleng lohoy ka lang yan, mga kapatid. No? Kung gusto mo pagpalain, sumunod ka sa man of God. Bakit? Diyos ang nagbibigay ng pagpapala. At kung tayo ay masunurin doon sa ibinigay ng Diyos na pangalagaan tayo upang magkaroon tayo ng maayos at magandang relasyon sa Diyos, lumago tayo sa pananampalataya. Walang iba po yan, kundi ang ating mahal na pastor. Kaya, Amen. salamat Pastor Hill. At hanggang sa ngayon, nararanasan ko ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Kaya, sa inyo mga kakapwa ko, ama ng tahanan, sundin na natin. Amen. Ito na Amen. pinaplastar na ng ating mahal na pastor. Sundin na natin, huwag na tayong gumawa ng ibang pamamaraan para tayo ay pagpalain. Yeah. Mga kapatid, maliban sa pagsunod sa salita ng Diyos, hindi tayo pagpapalain. Dahil alam ko at ipinangaral ng ating mahal na pastor,
mula sa pagsunod sa salita ng Diyos, ang pagpapala ay susunod sa ating pamilya. So muli, sa susunod na Biyernes, ay magsama-sama ulit tayo upang pag-usapan natin kung paano natin maitaas ang ating pamilya sa paglilingkod sa Panginoon. Sir Maki. Sir Rudy. At sa pagwakas ng ating usapin, mga kapatid, nais ko lang pasalamatan ang mga tatay na napakasipag at talagang saludo ako sa mga tatay na talagang good provider para sa kanilang pamilya. Amen. Lagi ko rin sinasabi na hindi lamang tayo maging good provider para sa ating pamilya, kundi tayo ay maging good protector din ng ating pamilya at higit sa lahat maging good encourager ng ating pamilya. Amen. Para nang sa ganon, magkaroon ng courage ang ating mga anak din na tumayo sa tama at magdesisyon ng tama sa pamamagitan ng magandang halimbawa na nakikita nila sa atin. Amen. Maganda po yun. Good provider, good protector, at good encourager. Amen. So Amen. thank you so much sa inyo. Lagi po nating i-monitor ang ating ginawang desisyon. Amen. At upang sa ganon, makita natin kung ano na ang nangyari sa desisyong ito. Amen. At wag mabaliwala ang mga pagpapagal natin. Thank you Amen. so much and God bless sa lahat po. Yan, sabi nga ni Sir Andy dito, Amen po, Sir Noel. No perfect father and there will never be. That's why we need to listen to the words of God through the man of God. Set the goal, plan, execute, monitor, inspect, and re-inspect. Yeah? Amen. Sa mga tatay po, ano po? Ay ibabalik ko lamang po kayo muli doon sa sinabi ng ating mahal na pastor. Huwag lang basta bitaw ng desisyon. Manage your decision. No? Amen. And when it comes to family, isa po sa mga pinaka-importante sa lahat ay yung desisyon na bibitawan po ninyo. Amen. Sapagkat bilang isang tatay, tayo ang leader ng tahanan, Amen. tayo ang binless ng Panginoon to lead the family. Yeah. At every decision that we're going to make, yan po ang magiging pundasyon ng ating pong pamilya. Amen. Kaya in every decision na bibitawan natin, sobrang halaga po niyan, mga kapatid. Amen. Gaano man yan kaliit, gaano man yan kalaki, pero yan dapat ay hindi maging walang kwentang desisyon. Yeah. Okay? Amen. Masakit man pakinggan, pero pag ang desisyon ay naging walang kwentang desisyon, magiging walang kwenta ang pamilya. That's Diba? true. Amen. At yan po ang ayaw ng Panginoon. Kaya nga Amen. binibigyan tayo ng simbahan, binigyan tayo ng pastor, binigyan tayo ng kanyang salita. Diba? Para ang ating pamilya ay patuloy na manatili sa plano ng Diyos. At Amen. bilang isang tatay, kailangan natin pangunahan yan. Amen. Kaya nga, don't just make decisions. Katulad ng sinabi ng ating mahal na pastor, don't just make decisions, but manage your decision. Amen. Okay? Kaya para po sa lahat ng mga tatay, I do believe sa biyaya ng Panginoon ay muli po kayong na-encourage. No? Medyo kung napapanghinaan na kayo sa mga nakaraang araw ng pagiging tatay, sana pag tuwing Biyernes, muling nanunumbalik ang tapang ng isang tatay. Di ba? Kaya ganun lang yan, mga kapatid, isipin nyo, sir, no? Bago tayo magtapos, no, yung sa nanay, komunikasyon. Mhm. Sa tatay, desisyon. Wow. Ay, pag naging maayos ang dalawang bagay na ito, At sa mga kabataan, execution. execution. Kasi pagsunod Tama. Pagsunod, obedience. Oh. Imagine yung pag ito ay naging maayos lahat, Amen. ay sasabihin, sabi nga ni Sir Noel, prepare to meet thy God talaga. Amen. That's Bakit true. prepare to meet thy God? Yung pagpapala ng Diyos lagi ang Yun. makukuha mo eh. Ay, Yeah. napakasarap. Sabi nga ni Sir Tito kanina pag sumunod ang isang pamilya sa plano ng Diyos, masaya ang pamilya. Amen. Di ba? Amen. So again, mga kapatid, inais po namin pasalamatan ang lahat ng sumubaybay sa ating pong programa ngayong pong tanghali po na ito. Kaya sa mga tatay, no, na kami natutuwa. May mga ilang mga tatay dito. Pero alam naman natin, pag nagtawag ng yung retreat, Father's Retreat, sir. Isipin mo, kung yung ganun dami ng tatay nanonood tuwing Biyernes, Wow. tapos ang usapan. Tapos sa usapan. Walang counseling. Wala nang counseling. Wala nang counseling. Naniwala kayo diba? sa akin. Tapos sa mga tatay. Kaya sa lahat ng mga tatay, ni-encourage po namin na patuloy kayong sumubaybay sa ating pong programa. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga kapatiran natin sumubaybay sa ating pong programa ngayong tanghali. Magkita-kita po tayo sa susunod ulit na Biyernes para sa usaping
pangtatay. Yay. In behalf of our pastor, Sir Jao, na kasamahan po natin dito, at of course, dyan si Sir Rudy, Sir Noel, North, South, East, and West Corners, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa lahat ng mga international viewers natin, despite of our time differences, ay patuloy kayong sumusubaybay, pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po, and on top of all this, all we can say is to God be all the glory. God bless you all. Amen. Have a blessed Friday ahead. Pero si Sir Andy titigil na sa Bible School. Mabigat pala ang ano niya. Ano yan kay Lolo Pogs na ano siya. Patay na yung mic ha. Standing on the battle lines, don't know if I'll live or die. I'm a soldier fighting to go home. We tend to make excuses, we tend to pass the blame. We fail to see our failure as more than just mistake. We can see the wrong in others, overlooking the evil within. So Lord, help us to confront our hearts, to confess and forsake our sin. For the heart of the problem is the problem of the heart. Filled with pride, we try to hide every sinful part. But confession and repentance would be a healthy start to fix the heart of the problem of the heart. The heart is so deceitful, so desperately wicked within. And just the time I think I'm fine, I deceive myself again. So create in me a clean heart, one that's faithful, pure and true. Then search my heart and try me. Help me, Lord, to follow you. For the heart of the problem is the problem of the heart. Filled with pride, we try to hide every sinful part. But confession and repentance would be a healthy start to fix the heart of the problem of the heart. For